Anak ni Rox Sebek si Blackbeard. Tama kayong narinig guys, na-confirm yan sa ating chapter spoiler na to. Dito din mare-reveal sa chapter na to kung anong tunay na itsura nitong si Sebek at kung anong rason kung bakit wanted na wanted siya sa panahon nila. Ito ay dahil sa pagpatay ng isang top tier sa world government. Ang mas masalimuot pang nakaraan nitong si Loki sa kamay ng iba pang mga higante maliban kay Estrid at kung paano muntik mamatay sila Hyrule nang iwanan sila ni King Harald. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating chapter spoiler ng chapter 1154. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ang susunod na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Unable to Die. So siguro dito pa lang malalaman at magkakaroon na kayo ng idea kung sinong tinutukoy dito na nilalang na hindi nila mapatay-patay. Sa pinakaunang parte ng chapter, matapos ang Big Mom incident ay nagpatuloy pa daw ang pag-appear ng napakaraming mga disaster sa Elbaf. Kung hindi pa kayo aware guys, konting background lamang, ang Big Mom incident ay ang nangyaring insidente na kung saan ang batang version ni Big Mom ay nag-enter ng rampage nang dahil sa hindi nila inaasahan na hindi nito makokontrol ang kanyang hunger. Nang dahil dito maraming mga higante ang namatay tulad ni Jorul. Matapos daw ang insidenteng yon ay hindi tinigilan ng napakarami pang mga disasters ang Elbaf tulad na lamang ng mga fires, mga storms at ng mga famine. Kaya para bang naisip nila dito na minamala sila, na para bang may mali sa Elbaf, para bang may salot na nakapasok, kaya naman ganito na lamang na tinatamaan sila ng kung ano-anong mga delubyo. Dahil dito hindi na nakapagtimpe ang ibang mga higante. Tinangka na nilang patayin at i-assault itong si Ida at si Hyrule. Buti na lamang bago pa mapatay ng mga higante ang dalawa ay dumating itong si King Harald. Sa tamang pagkakataon napigilan niya na mapatay ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Pero ang maganda dito guys, may mga kasama na pala itong si King Harald. Sa pagbabalik niya sa Elbaf, may dala siyang foreign help na kung baga meron siyang dalang mga foreigners mula sa ibang race, pwedeng mga fishman o di kaya naman ay mga human na makakatulong sa kanila na protektahan ang kanilang land o ang Elbaf Kingdom mula sa mga delubyong ito. Dahil as you know, kahit pinakamalalakas nga ang mga higante, kakaiba naman din ang mga ways ng mga human at ng ibang mga races. Ang masaklap naman na nangyari sa official na asawa nitong si King Harald na itong si Estrid, namatay siya sa isang malubhang karamdaman. Tulad ng nakita natin guys sa previous chapter, itong si Estrid ay para bang nagkaroon ng isang masamang kalagayan matapos ang nangyari sa kanila ni Loki. Nagpatuloy yun sa isang malubhang karamdaman hanggang sa dumating sa punto na namatay na itong si Estrid. Habang ito namang si Ida, although hindi po siya ina-accept completely ng mga higante nang dahil siguro sa iniisip na siya ang salot, nakarating sila sa Underworld. At sa Underworld na yon ay nagtayo itong si Ida ng isang bar. And then 56 years ago naman ay pumunta itong si King Harald sa Levely. Kung hindi pa kayo aware guys, konting background ulit. Ang Levely ay ang para bang isinasagawa na isang meeting sa gitna ng mga world leaders. Ang mga world leaders na ito ay affiliated sa world government na kung kaya naman world government ang para bang nagsasagawa nito habang pumupunta naman ang mga world leaders na ito sa isang specific na lugar kung saan doon nila ika-conduct ang meeting. However, kahit pumunta doon si King Harald, hindi siya pinansin ng world government. Although hindi dito na-specify, hindi dito na-confirm kung nakapasok ba siya ng meeting at hindi lamang siya pinapansin or baka naman hindi talaga siya pinayagan na pumasok sa ginaganap na Levely. Sa pagbabalik nitong si King Harald sa Elbaf Kingdom ay sinabi naman sa kanya nitong si Hyrule na meron daw silang nawawalang mga tao. Yun ay ang grupo na tinatawag nila na Galila. Ito daw ang grupo ng kanilang mga shipbuilders na binubuo hindi lamang ng mga pure ancient giant warrior blood ng mga giants, meron din ditong nakahalo ng mga non-ancient giant warrior blood. However, nawawala sila ngayon. Hindi nila matagpuan kung nasaan ang Galila at ang iniisip nitong si Hyrule, mataas ang tsansa na kinapture sila ng world government. Ngayon, since patay na nga itong si Estrid, wala nang mag-aalaga kay Loki kung hindi ang mga tauhan na lang din ni King Harald. However, dito pumasok ang kapatid ni Estrid at masama ang loob niya kay Loki dahil siguro iniisip nila na si Loki ang dahilan kung bakit namatay si Estrid
dahil doon minamaltrato ng kapatid ni Estrid si Loki habang pinapalaki ito. Iniisip siguro ni Harald na siguro inaalagaan, binibabysit ng maayos ng kapatid ni Estrid ang kanyang anak, however minamaltrato siya nito. Tulad ng ginagawa ni Estrid o baka mas malala pa, ang baby Loki ay sinasaktan niya ng walang kalaban-laban. Nang dahil sa mga pangyayaring ito, maaaring itong dahilan kung bakit naapektuhan din ang pag-uugali nitong si Loki. Na dahilan din kung bakit 48 years ago ay in-unleash nitong si Loki ang napakaraming mga higanting mga halimaw. Ang mga giant beast na matatagpuan sa underworld. Nang dahil dito nagkos ito ng napakatinding kaguluhan sa mga villages. At hindi lamang yun, pinagtatawanan niya pa ang mga nasisirang mga bahay, pinagtatawanan niya pa ang mga nasisira niyang buhay. Pero napansin niya na kahit na ganun na siya ang nag-e-enjoy sa ginagawa niyang panggugulo, marami pa ring mga nakakasama si Hyru din. Madami siyang mga kaibigan at hindi siya kinamumuhian ng mga ito. At dito na naisip ni Loki na maaring may mali sa kanya at kung gaano siya ka-alone and lonely sa kanilang kingdom na ito. It was at this point nang dumating ang Rox Pirates sa underworld. At dito na nga nagkita si Rox, Dizebek at itong si Loki sa kanyang batang bersyon. Habang tinatanong at kinukumpirma dito kay Loki kung tama daw bang pinuntahan nila, kung nasa Elbaf daw ba sila at kung nandito ngayon ang kanilang hari na si King Harald. At dito na nga magsisimula ang confirmed na flashback, ang confirmed na mga nangyari way back then. Na noon pala ay nagkita itong si King Harald at itong si Rox Dizebek sa ginanap na Levely. And okay pa noon, syempre. Hindi naman iimbitahan at papapasukin ng Levely itong si Rox Dizebek kung wanted na siya, kung masamang tao na siya. Meaning at some point na hindi pa talaga kinoconsider na kriminal itong si Rox Dizebek, isa din siya sa mga kinoconsider na world leader. But also we cannot deny the fact na pwede rin naman na para bang niread lamang nila ang ginaganap na Levely at pinilit lang doon pumunta nitong si Sebek. Dahil dito din na-reveal na ang rason kung bakit wanted, isang literal na kriminal at kung bakit may bounty na nakapatong sa ulo nitong si Sebek is that pumatay siya ng isa sa mga top tier sa world government. Pumatay siya ng isang admiral. And by the end of this chapter, surely sa mga final panels ng chapter 1154 ay in-reveal na daw kung ano ang tunay na itsura nitong si Sebek. Ang kanyang itsura, ang buhok niya ay two-toned. Meaning pwedeng black na may white or kahit na anong may halo na kulay sa buhok nitong si Sebek. Hindi ito pure black lamang. At meron daw itong nare-resemble na isa pang kilalang karakter sa One Piece. Yun ay walang iba kung hindi si Blackbeard. At ang rason kung bakit magkamukha silang dalawa is that anak ni Rox Dizebek, si Teach. Anak niya si Blackbeard. Isang napakalaking pasabog na naman itong si Oda. After the break, nagkaroon tayo ng isang napakasolid na chapter na ito. Ngayong alam na natin kung sino ang tatay nitong si Shanks na si Garland Garling, alam na natin kung sino ang tatay nitong si Teach na ito ngang si Rox Dizebek. Sino nga ba ang magulang? And also knowing na isang member ng Rox crew itong si Whitebeard, hindi niya ba nakilala ang anak ng kanyang sariling captain? O baka naman napansin niya na ito, kaya naman tinanggap niya na pumasok sa kanyang crew itong si Blackbeard. But I suggest antayin niyo na rin guys ang ating full chapter review para mas malinaw at makita niyo ang panel na magre-reveal ng itsura ni Sebek. Also good news, after ng pag-release ng chapter 1154, walang break. Kaya by next week ay maire-release na din ang chapter 1155. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-follow at mag-like na kayo sa ibang platforms na yon para ma-notify kayo kapag may bago tayong update sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the full chapter review.